ang ibig sabihin, Pastor, ng postscript? Ang postscript po ay additional remark at the end of a letter after the signature and introduced by PS. Marunong pa ba kayong sumulat? Pagka may pahabol kayo doon sa baba, nakalimutan nyo yung mayroon kayong gusto pang sabihin, mayroon kayong PS sa baba, di ba? Tapos, yun po yung postscript. No, inihahabol nyo doon sa kwento. So, additional remarks. Okay, at the end of a letter after signature. And then it is usually introduced by the word PS. So, he added postscript, living tomorrow, something like that. It can be also an afterthought. Afterthought. Natapos na yung idea mo, tapos na yung libro, may nakalimutan ka, ito, idadagdag mo. No? So that is postscript. Another one is additional remark, as we mentioned, and the rare one is the subscript. No? Subscript. So subscript and postscript are synonymous, such as afterthought and additional remarks. Ito kasing si Korah ay sa Old Testament. No? Ngayon, sa New Testament, nabanggit siya. So, mayroong pahabol na kwento tungkol kay Korah. Okay. So, Korah in Hebrew ay, ito talaga yung original na pangalan niya, transliterated from Q-O-R-A-H, yeah, you should see the Hebrew word here, and Arabic is Koron. The transliteration is Korah. So, the right name is Korah. Katulad ito ng Emmanuel, so it was transliterated as I, Emmanuel. Kaya lang yung, may mga English translation na binago yung transliteration dapat, ginawang I. Sa halip na I, yung Emmanuel. So, naging Emmanuel. So, itong Korah, ganun din. Sa ibang salin, it was translated as Kore. 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 So, Kor is the center, but Kore is the name. No? So, that was Douay-Rheims Bible, including King James Bible, Kore. No, Kore. Now, we don't have any argument about the name kasi wala namang doktrina dyan. Kaya lang in many Eastern European translation also, yung Korah, Korak. Narinig ba niyo yung Korak? yung correct, ginawang Korak ng mga ibang tao, no? Then, Kore. No, another Eastern European name is Kore. But the original is Korah. Korah. Okay. So saan makikita si Korah? He is an Old Testament character, pero binanggit siya sa Jude, yung binasa natin kanina, mga kapatid. Okay, so just laying down the meaning of the names, or the original name, Korah. Old Testament character siya. But let me mention with you, sa Bible, famous itong Korah sa Old Testament. Actually, may 4 na Korah o Korah. The first one, next slide, the first is Korah, son of Esau. No, may isang Korah din na ay anak siya ni Esau in Oholibama in Genesis 36 verse 5, so on and so forth. Now, mayroon pangalawang Korah, sa anak naman ni Elipas, no? And grandson of Esau and Ada, no? So, pangalawang Korah yan. So, dalawa na yung Korah. At ang pangatlo, the third Korah is son of Hebron. This is in the Old Testament. And a descendant of Caleb can be located in 1 Chronicles chapter 2, verse
43. Are you following? Bakit nandoon na kayo sa... my monitor says a different thing. Ayan. Okay. Kakalabitin natin yung multimedia pag hindi nakakasunod. Okay. So, and finally, itong bida natin. Bida ba ito o kontra bida? We will know. And finally, there is Korah. Itong pang-apat na Korah natin, which is our character today, is the son of Ishar, a Levite. Okay. So, a Levite ito. Whose blatant kakaso, kahit siya ay isang Levita. Ang Levita po kasi ay angka ng mga pari sa lumang tipan. Kaso kahit siya ay angka ng mga pari, mayroon siyang isang pagkakamaling nagawa. Kilala siya sa Old Testament with a blatant rebellion against Moses and Aaron, brought about his own demise as well as the death of everyone aligned with him. So sa Numbers, chapter 16, nandito yung kwento ni Korah. Isang Levite siya, hindi pa naman siya, kasi yung mga pare talaga, bagamat Levite sila, pero sa angka ni Aaron nanggaling lahat. Pero sila na yung mga kasunod na pwedeng maging pare, yung mga Levita. Yung mga Levita. Okay, so so right away we know that this guy is not a hero. Hindi siya bida, kundi siya ay isang kontra bida. Okay. So, sa Bible, as we know, may mga villains, kontrabida rin naman, mga kapatid. Nagiging kontrabida sila sapagkat sila ay nagpapagamit sa demonyo, sa diablo. And alam naman natin ang diablo ay opposing the work of God. Ang diablo ay palaging laban at kontra sa Diyos, sa gawain ng Diyos, pati sa mga nilikha ng Diyos. So, the devil will destroy everything that God created for His glory. Pati na itong earth na ito, no? As you can feel, sobrang init na po. Sinisira ni Satanas, ginagamit ang tao upang sirain ang kalikasan. Ganun ang layunin. And so, in the past, pagka mayroong mga kumukontra sa mga lingkod ng Diyos, isa lang ang layunin para sirain ang gawain ng Panginoon at saka sirain yung people in authority na inilalagay ng Panginoon doon sa Israel o sa gawain. So, the name is Korah. Korah. Okay. Now, itong si Korah, more information about him. Next slide. Korah was the grandson of Kohath. As a Kohathite, Korah was one of those responsible for transforming the items within the tabernacle, including the Ark of the Covenant, from place to place. Si Korah pala yung in charge sa pag-move ng tabernacle, kasama na yung mga nandoon sa tabernacle, lahat ng gamit doon sa tabernacle. Si Korah ang pinaka-chief, no? Kung tatanggalin na yung tent, ililigpit ito, bubuhatin ito, tapos pagka nabuhat na nila, lilipat sila sa isang lugar as they travel sa ilang, sa disyerto. Pag sinabi ni Moses, dito tayo magpapahinga muna, dito tayo titigil. So si Korah ang in charge na itatayo uli yung tabernakulo, isi-set up uli ang lugar ng pananambahan. So Korah is a special guy, no? Kasi Levite nga siya, biruin mo in charge ka nung mga items sa tabernacle, including the Ark of the Covenant. No, yung Ark of the Covenant, napakahalaga nun sa kanila kasi nandoon yung 10 utos sa loob at saka nandoon yung later on dinagdag nila yung staff ni Moses doon. Pero it is very important to the nation Israel yung 10 utos na nakasulat sa bato
na nandoon sa loob ng Ark of the Covenant. So Korah is in charge. He's the chief responsible for transporting items within the tabernacle, including the Ark of the Covenant from place to place in Numbers chapter 3, 27 to 32. Kaya lang, as we see, si Korah ay nagrebelde, as mentioned a while ago. Mayroon siyang mga nakasama. So, si Datan at saka si Abiram. No, 2 Hebrews from the tribe of Reuben. Tapos another 250 of the top leaders of Israel. So nag-revolt sila against Moses, no? Against Aaron. Ang dahilan nito, kung babalikan natin ang kwento doon sa number 16, hindi nagugustuhan ni Korah yung mga desisyon ni Moses. At may appointment siyang nagsiselos si Korah kasi siya dapat doon, pero hindi siya ang pinili. So, ganun po ang mga pangyayari. Seems we are not afar from the story of this man Korah. Kasi as you can see, well, the reason Korah was mentioned in the New Testament, because the spirit of Korah remains even today. Hindi pa kasi pinaparusahan ng mga demonyo. Andi dito pa sila sa lupa. Kaya kung mayroon mang pagbanggit ng mga kontrabida sa lumang tipan, dahilan yon, namatay na sila, pero nababanggit pa sila sa bagong tipan, sa kadahilan ng yung espiritu. Yung espiritu, umiiral pa rin sa kaparehong senaryo, sitwasyon sa mga gawain ng Diyos. Mga kapatid. So, a different moral lesson that we will be learning, spiritual lesson that we will be learning today, letter K, Korah. So, ito po siya. Siya ay kilala in the Old Testament to be a rebellious leader. Parang, alam niyo naman, yung mga bansa, di ba, may mga revolt na nangyayari. So, in our case, sa bansa natin, yung kung maalala nyo, ewan ko, hindi pa buhay yung karamihan dito, 1986, no? Yung People Power Revolution, no? Yung mga opisyal mismo ng Pangulo ang naghimagsik, no? Laban sa kanya. Bakit nangyayari ito? As I was saying, nandito kasi umiiral ang espiritu, masamang espiritu. Siguro kung ano ba ang basihan na pinaniniwalaan natin ng Biblia na totoo katulad ng mga nakakwento sa lumang tipan. Because the spirit is the same. The bad spirit is the same. Just rely on that. No? Mapapaniwalaan mo talaga na totoo ang Biblia at mga kwento nito. At ito ay hindi katang-isip, kundi sinulat ayon sa realidad ng mga pangyayari at nangyayari maging sa kasalukuyan ngayon, sapagkat umiiral pa rin ang masamang espiritu. Pero kung umiiral ang masamang espiritu, mas umiiral, amen, ang mabuting espiritu. Hindi pwedeng matalo ang mabuting espiritu. If the enemy will rise a standard against God, sabi ng Biblia, if the enemy will go against God, the Lord will raise a standard upper or higher against him. As the water covers the sea, sabi ng Biblia, ganun din ang pagkilos ng Diyos sa sangkatauhan. Ayan. So, rest assured, bagamat, bakit natin pag-uusapan, Pastor, kontrabida yan. Nabanggit sa Biblia no? And we know that everything in the Bible is significant to us. May pakinabang tayo sa bawat leksyon at
maging buhay ng kontrabida sa Biblia. Now, don't worry because as we said a while ago, it is a postscript. If you will look at our title, plural, no? Postscripts. Now, kay Kura, no? Itong rebelding taong ito, may masayang kwento. May masayang kwento. Sa madaling sabi, may mga mababasa rin tayo na maganda kay Kura. Ayan. So, sa postscripts of Kura, mayroon tayong tinatawag na negative postscripts of Kura and a positive postscript of Kura. So, we will be looking at the story. What happened? No? Akala ko ba ay isa siyang rebelde sa authority kay Moses at saka kay Aaron. At marami pa siyang nadamay. As mentioned a while ago, si Abiram and Datan. At tapos yung 250 top leaders of Israel. So imagine, malaki rin yung influensya nitong si Korah. Ano gusto niyo? Korah? Hindi ko alam yung pronunciation. Pero pag Korah kasi mukhang babae. Ang dating ano. So, Korah. Sounds like Torah. No, yung Torah, yung T, yun ay tumutukoy sa 5 aklat ni Moises. Ang tawag doon, may isa pang tawag doon, Pentateuch. Yung Genesis, Number, Exodus, Leviticus at saka Deuteronomy. Torah din ang tawag doon, Torah. Pero T, ito ay Korah. So tingnan natin ang negative, as mentioned a while ago, it is a negative story. Now, let's go to the details. Judas chapter 1, verse 11, ito na nga po yung postscript kay Korah. Sabi sa verse 11, kakilakilabot ang sasapitin nila, sapagkat sabi ni Judah, no, sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain, tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi, naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay ding katulad niya. Ayan. Okay, so here we see actually the mentioning of Cain and the mentioning of Balaam. No, then Korah. Yung trio. Cain, Balaam at Korah. Katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, nababanggit itong mga pangalan nito. May postscript sila sa New Testament sapagkat ginagamit yung kanilang kasamaan bilang halimbawa. No? So, mga kontrabida ito sa lumang tipan, si Cain, si Balaam, si Korah, kasama dyan si Korah, ang espiritu nila, no? Ang espiritong umiral sa kanila nung panahon ng lumang tipan ay gumagana sa panahon ng New Testament at pwede natin sabihin gumagana rin maging sa panahon natin, no? Kaya si Cain ay nabanggit, sabi rito, sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Sino tinutukoy pala dito ni Jude? Ang tinutukoy po ni Jude yung mga teacher of the Word of God in his time na iba ang hangarin, iba ang itinuturo, mali ang itinuturo. At ang mga kaluluwang napapasunod nila, more or less they were gnostic ang tawag doon sa mga masasamang tagapagturo. Ang nakakalungkot sapagkat itong mga tagapagturo na ito ay mula mismo sa kapulungan ng mga Kristiyano. So, Jude will not bother kung nagtuturo ka, hindi ka naman Kristiyano, okay lang, turuan mo ang sanlibutan ng maling katuruan. That is what we are, that is our response. May mga nagtuturo ng mali, pabayaan sila sapagkat mali naman talaga sila una pa. No?
and we don't mind teaching, wrong teaching about God. What I mean, we don't mind them so much, pero syempre, nagkikare tayo, kaya nangangaral din tayo ng tama para ma-counter yung mali. Nangangaral tayo ng tama. So all we need to do is to preach the truth. Amen? Siguro wag natin silang kakalabanin because it will going to be to no avail. Ang gagawin lang natin, magturo lang tayo ng totoo, sapagkat ang tao naman pagka nabuksan ang kanyang kaisipan, mapapalaya siya sa katotohanan. So, kaya tayo ay nagkukumahog tayo na magkaroon ng evangelism because that is the only way that we proclaim the truth and people, by the grace of God, sa biyaya ng Panginoon, mabubuksan ang kanilang mga isipan at malalaman nila ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa kanila. So, Cain was mentioned here. No, because sabi ni Jude, they have taken the way of Cain. No, sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Ano ba ang halimbawa ni Cain? Si Cain ay seloso. Okay, may mga seloso pa sa gawain sa Panginoon. Nagsiselos. Kasi may pinapaboran kayo. So, if you do that, without any reason at all, without any justification, you follow the way of Cain. Ang espiritu ni Cain ay umiiral sa atin. Tapos isa pang binanggit niya, tulad ni Balaam. No? Si Cain kasi, jealous siya, and that jealousy leads to murder. Pinatay ni Cain si Abel. Ano naman ang kinalaman ng mga tagapagturo kay Cain? Ang sinasabi ni Jude, kayo ay jealous sa inyong paniniwala, no? At nagtuturo kayo ng mali, at ang pagtuturo niyo ng mali ay nagpapahamak sa kaluluwa ng isang tao. Murder in a way, no? Nagpapahamak. Kaya sabi ni Jude, kayo ay sumusunod sa halimbawa ni Cain. Wala na si Cain, may postscript pa rin sa kanya, sapagkat umiiral ang espiritu. At salamat sa Lord that these things can be used still for example, para wag nang tularan. Amen? Wag nang tularan. Kayo, gumagamit din kayo ng mga kakilala nyo, no? Tama ba? Katulad ka ng katulad ka ng tiyuhin mong sugarol. Wala na yung tiyuhin. Huwag kang gagaya sa kanya. Kasi nakikita yung ugali nung tiyuhin doon sa anak. Wala na yung tiyuhin. May postscript, may pahabol sa kwento. Pero ginagamit na halimbawa para wag tularan. So, ganito lang naman yun. Paano ba kayo naaalala na ginagamit nyo bilang halimbawa sa inyong pamilya? Mga kapatid. No? Katulad ka ng lolo mo. Okay. Pero don't worry. No, may magandang kwento tungkol kay Korah. We are focusing on Korah. However, in this verse, kasi dito nabanggit yung pangalan niya, may trio na binanggit si Jude. Trio, no? Si Cain. Tapos pangalawa si Balaam. No? Tulad ni Balaam. Kilala natin si Balaam. Siya yung propeta na nababayaran at binayaran siya para sumpain ng Israel. Pero sa halip na masumpa niya yung Israel, ang lumalabas sa bibig niya, pagpapala sa Israel. At si Balaam yung kinausap ng isang kabayo. Yung kabayo nagsalita at kinausap si Balaam dahil mali ang ginagawa ni Balaam. Pero ganun pa man si Balaam ay nagpatuloy sa kanyang kasamaan. Kaya sabi ni Jude, tulad ka ni Balaam na hindi nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. So Balaam, the story of Balaam is, he is covetous. Kung si Cain ay jealousy that leads to murder, si Balaam naman covetous and greediness. Masyadong sakim sa pera,
So may mga tagapagturo sa panahon ni Jude na ganun yung ugali ng mga teacher. Mali na nga yung tinuturo, sakim pa sa pera. Kaya sabi niya, katulad kayo ni Cain, katulad kayo ni Balaam. Mga sakim kayo sa pera. Nagtuturo kayo ng mali. Ganyan po ang karanasan natin sa ibang mga kapatiran natin na mga naligaw ng landas. Nagturo na ng iba dahil sa pera. Yung isa, ano na ngayon wanted ngayon. As you know, no, medyo tama siyang nagsimula, yun ang alam ko, pero naging katulad ni Balaam, no? Nagpayaman, pero sa kaduluduluhan, kapahamakan ang kanyang namali na ang mga turo, katulad ni Cain, na naging seloso at saka leads to murder. Wala na siyang pakundangan kung iba ay maapi, basta siya lang ay yumaman. So Cain, Balaam, now Korah. Katulad kayo ni Korah. Mga nagrebelde kayo sa authority. No? You should supposed to be following your leaders, pero hindi kayo sumusunod sa inyong mga leader. Triple characteristic of a villain. Cain, Balaam, and Korah. And Jude says, they have been destroyed in Korah's rebellion, na mapapahamak kayo. Pero actually, if you will going to take a look at the wording, no, in verse 11, medyo maguguluhan ka. Kasi, tingnan halimbawa, the Tagalog version, kakilakilabot ang sasapitin nila. Sinapit na ba? Hindi pa. Kakilakilabot ang sasapitin nila. Kayong mga guro, kasi kayo ay sumunod sa halimbawa ni Cain, tulad ni Balaam na sila ay nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Korah. Tapos, the wording says, kaya't sila'y namatay ding katulad niya. No, kayo, namatay ding katulad niya, ni Korah. Yung unang line, sasapitin pa lang. Pero doon sa huling line, namatay na. Namatay na kayong katulad nila. Referring to Korah, of course, in Cain and Balaam, but particularly referring to Korah. So, in English, woe to them. They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed. Napahamak na sila. So, tinutukoy ni Jude yung mga tagapagturo, hindi mapapahamak, kundi sinasabi niya, napahamak na kayo. No? Napahamak na kayo. Sabi niya, woe to them. So, it's not a pronouncement of doom, but an affirmation of destruction already. So pagka ganun pala yung naging mga espiritu natin, hindi ka lang mapapahamak, kundi napahamak ka na. If you follow the spirit of Cain, the spirit of Balaam, and the spirit of Korah. Okay. Anong nangyari? Wala na tayong kwento kay Cain kung paano siya namatay. Meron ba? Okay. Si Balaam naman, wala rin naman. Pero si Korah, may kwento. Kung paano napahamak si Korah. Jumping on slide number 11, ito yung kwento kay Korah. Si Korah po at ang kanyang pamilya, mga ari-arian, ay nalibing ng buhay. Ayon sa kwento ng Bilang 16 verse 31. No? Kasi naghimagsik sila laban kay Moses. Sabi naman ni Moses, hindi naman kami ang utos rin naman niya ng Diyos. Actually, nagkaroon sila ng parang mag-contest tayo kung talagang utos siya ng Diyos. Pero hindi na natuloy yung contest nila sapagkat nagalit na ang Panginoon. Gusto nang lipulin ng Lord ang Israel. Nagmakaawa si Moises, Lord, wag. O sige, yung mga hindi ayon kay Korah ay humiwalay. Humiwalay kay Korah. Kaya dito sa verse 31, hindi pa halos natapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa. So, kung naririnig nyo yung biro natin na bubuka ang lupa,
Ito yung basis. Na ito yung basihan. Kasi one time in Israel's story, bumuka talaga yung lupa. At kinain, nilulon. Anong sabi? Nilulon. Say after me, nilulon. Pang klase. Bumuka yung lupa at nilulon ng buhay. Si Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Tapos muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Sabi doon sa isang caricature, nag-burp pa ang lupa. Pagkalulon kay Korah, pagkalulon kay Korah, pamilya, ari-arian, doon sa isang picture sa Facebook, nag-burp ang lupa. Okay. Just wanted it to become funny, happy, no? Pero the punishment is real, no? So ito yung kwento na bumuka yung lupa at kinain sila. Ang sabi ng Tagalog natin, nilulon. Nilulon. Si Korah at ang kanyang pamilya. Sad to say, yung kanyang, hindi kasama rito yung si Dathan and Abiram. Did I mention it right? Si Dathan and Abiram, nakasama dito. Pero yung 250, iba yung kwento doon. Yung 250, after nangyari yon, nagsunog sila ng insenso. Yung 215 top official ng Israel, nagsunog sila ng insenso. Dahil nga associated sila kay Korah, nagpaulan si Lord ng apoy at tinupok rin yung 250. So ganun yung nangyari. Si Korah, si Dathan and Abiram kasama sa nilulo ng lupa, yung 250 natupok ng apoy. Akala nila sa pagsusunog nila ng insenso, mapapawi ang galit ng Diyos. Yung insenso mismo ang kumain sa kanila. Yung apoy ng sunog na ginawa nila doon sa insenso, yun mismo ang kumain sa kanila. And sad to say, hindi pa nasatisfy yung mga tao, marami pa rin nagreklamo. Number 16 will tell you na nagpadala pa ang Panginoon ng isang salot at ang namatay doon ay marami pa. You can check your Bible in number 16. Marami po ang namatay po doon. So ito po ay isang negative postscript ng buhay ni Korah at ginagamit ni Jude ngayon, ay nung panahon ng bagong tipan, sabi niya, huwag nga kayong gagaya kay Korah. Kasi pagka gumaya kayo kay Korah, you rebel against the authority, lalo't yan ay lagay ng Diyos, binigay ng Diyos, ipinosisyon ng Diyos, you will perish. No? Kayo ay mapapahama. Kasi ang kinakalaban ninyo, hindi naman yung leader, kundi yung Diyos na naglagay sa kanya. So that was the story of Korah, mga kapatid. Now, punta tayo sa positive. Amen. May magandang kwento, may masayang kwento. Sa postscript ni Korah, 7 generations after Korah died, no? Noong namatay si Korah, ang isang henerasyon ay 40 years. So medyo matagal-tagal. 7 generation. Ang isang henerasyon, 40 years. Times 7. So matagal-tagal din itong taon na ito. No? So, mga mathematician dyan, ilan? 4 times 7 lang. 14, 280 years. So after 280 years, here comes the good seed. Lumabas yung magandang bagay sa lahi ni Korah. Sa 1 Chronicles, kaya kung hindi mo aralin yung Biblia, negatibo lang ang makikita mo. Aba, mayroon palang magandang postscript kay Korah. Yung lahi pala niya, pero after 7 generation lapses. Si Prophet Samuel galing sa lahi ni Korah. Okay. 1 Chronicles 6, 31, 38, and 1 Samuel chapter 1, verse 1 and 20. So,
It's a good thing. It's a good thing. Akala ko talagang wala nang mangyayaring magandang bagay dito sa angka na ito. After 7 generations, sumulpot ang isang magandang binhi sa katauhan ni Samuel. Si Propeta Samuel. Isa pa, they found favor in the sight of God. Yung grupo, yung lahi ni Korah, the Kohathites later became doorkeepers and custodian for the tabernacle. Si David, sabi niya, inilagay niya yung mga Kohathites na kayo ang magbabantay ng gate natin. So napaka-importanting function yon, importanting trabaho yon. At si David ay binigyan ng, siguro alam niya yung kwento, but the favor came from God. Binigyan niya ng favor yung lahi ni Korah at ginawang gatekeepers or doorkeepers. Bantay sa pinto. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan, bakit mo pagbabantayin sa pinto? Bakit mo pagbabantayin sa gate? Kung hindi mo mapagkakatiwalaan, ibig sabihin, they gain the trust of the people, they gain the trust of the king, at yung lahi ni Korah, pero that was after 7 generation lapses. Di po ba magandang kwento ang lumalabas ngayon? Magandang postscript ng buhay ni Korah. May pahabol. May magandang pahabol, mga kapatid. And during the time of King David, the sons of Korah became the leaders in choral and orchestral music in the tabernacle. Yung picture, wala kasi ako makitang picture na nung panahon, bago na ito. Ganito yung orchestra at saka ganito yung choral. No? So, sino ang leader ng music ministry sa tabernakulo, sa templo, o tabernakulo pala ni David? Wala pa palang templo kasi yung anak pala niya ang nagpatayo. Tabernakulo ni David, ang leader ng music ministry. Yung choir at saka yung orchestra. Alam niyo na orchestra, ibig sabihin, kompleto yan. Ay ang mga anak ni Korah. Hallelujah. Hallelujah. A good postscript sa lahi ni Korah. Totoo yung sinasabi, kasalanan ng anak, hindi naman magiging kasalanan ng tatay. Kasalanan ng tatay, hindi magiging kasalanan ng anak. No, nagkasala yung tatay nila, pero nakarecover yung mga anak. Amen? Kaya kayo, kung mayroon kayong mga makasalanang tatay, time for you to recover, people. No? Ito na yung pagkakataon na binibigay sa inyo ng Panginoon. May lasenggo kayong tatay, sogarol na tatay, babaerong tatay. This is your time. The Lord is giving us chance to have a good, what? To have a good reputation, to have a good testimony. Nasumpungan mo na ang mabuti. Huwag nang babalik sa kamalian. Amen? Amen? Malaking kahangalan na ang mangyayari kapag nasumpungan mo yung mabuti, bumabalik ka pa sa kamalian. Malaking kahangalan. Mga kapatid, if that will happen, no one will be responsible but you. Kasi it's already a choice. Nagkamali kang isa, aksidente. Ulitin natin. Nagkamali kang pangalawa, it's a choice. Correct? It's a choice. Nagkamali ka una, aksidente. Nagkamali ka pangalawa, pinili mo na. So kung mayroon mang masisisi, ikaw. Kaya pagdating sa langit, ang mga taong nasa impyerno, they cannot blame God. They cannot blame the people of God. Because they were given a chance to turn their way. Baguhin ang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Posible, if any man be in Christ, is a new creature. All things will pass away. Pangako yan ng Diyos. O saan ka pa pupunta? Kundi sa bagong daan. Sa bagong landas ng buhay. Salamat sa Diyos sapagkat ang mga anak ni Korah, grab the chance. Amen. Take the chance of being good. Mabuti. Kami, may lahi rin kaming mga babaero, sogarol.
lolo ko, lola ko, lolo ko, mga sugarol, babaero, mga lasenggo, mayroon pang mga magnanakaw. Naiiba ba tayo? Naiiba ba kayo? Parehong espiritu ang umiiral sa angkan natin, mga kapatid. Hallelujah. Pero nakakatawa sapagkat dumating ang panahon, hanggang sa kasalukuyan, si Korah was being praised. Alam niyo ba mayroong grupo na ang banda ay tawag Sons of Korah today? Ito, yung grupo. Yung grupo ng banda na umiikot sa buong mundo, ang pangalan nila ay Sons of Korah. So even today, even this day, they regain the beautiful name, supposed to be beautiful name, by their ancestor Korah, the Sons of Korah. Kaya pagka kayo nagtumutugtog dito, yung music ministry natin, kayo ay mga anak. You know? Okay. Well, actually, Psalms, a lot of, may mga kanta sa Salmo, sa awit ni David, ay mga komposisyon ng mga anak ni Korah. No? Mga Korahites. Korah. Ayan. So pagka tayo ay bahagi sa music ministry, kayo ay mga Korahites. Ayan. Mga lahi na nangunguna sa kantahan, koral, orkestra, nung panahon ni David sa kanyang tabernakulo hanggang sa templo, hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya huwag nang babalik sa panahon ni Korah na kung saan nagrebelde at kinain ng lupa. Okay. So, the Old Testament names are used as a warning in the New Testament. Talagang ginagamit ni Lord sa New Testament ang mga kontrabida ito. Kaya walang sayang kay Lord. He can make use of anything out of negative to positive. No? Kung maasim, lalagyan niya lang yan ni Lord ng tubig at asukal, mayroon ka ng limonada. Amen? Ganon si Lord. Kaya huwag mag-alala. Gaano man kaasim ang buhay ninyo, gaano man kaasim ang pamilya ninyo, maasim ba ang pamilya ninyo? Pastor, literal kasi ang init-init, ang aasim. Literal, pastor, ang aasim na namin sa bahay kasi nagpapawis kami. Maasim ba ang patotoo ng inyong pamilya? Itiwala sa Diyos, sapagkat lalagyan lang yan ng Panginoon ng konting asukal at tubig. Mayroon ka ng masarap na, at yelo, siyempre. At may masarap ka ng limonada. So, marami sa Bible na ginagamit, halimbawa itong isang halimbawa, no? Ang magbibigay pa ako ng isang halimbawa, Pahayag 2:20. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel. Ayan. Ang babaeng nagpapanggap na propeta, naturuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Jezebel was mentioned. Narinig nyo na ba yung Jezebel spirit? Hindi pa? Ayan. Kung yung espiritu ni Cain umiiral, sa panahon natin, yung espiritu ni Balaam umiiral, espiritu ni Korah, yung napahamak, umiiral, mayroon pang isang halimbawa, napakarami nito, we will just be taking this name. Si Jezebel. Espiritu ni Jezebel. Ano itong espiritu ni Jezebel? Si Jezebel po kasi ay naging asawa ni King Ahab sa Old Testament. Isa siyang pagano. Nung siya ay naging asawa ni King Ahab, si King Ahab naging sunod-sunuran sa kanya. Kaya napasama ang kaharian. Pinapatay ni Jezebel yung mga propeta ng Diyos. Kasama na nga dyan si Elijah na nagtago na, natakot din. Yun yung napunta siya sa malayong lugar at dinadalahan na lang siya ng pagkain ng uwak.
na kasi natakot din siya. Pero sabi ni Lord sa kanya, huwag kang matakot, marami pa kayo. Sabi kasi ni Elijah, ako na lang yata, pinatay na lahat ni Jezebel. Si Jezebel ay nag-introduce ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Israel, at sino mang kumukontra, patay. Ganon kasama si Jezebel. Nangaagaw, nangangkam ng lupain si Jezebel, maliban doon, he is a sexually promiscuity, has this problem of sexual promiscuity. Anong ibig sabihin? Si Jezebel po, pinapatulan ng lahat. Napaka-immoral na tao. Ewan ko ba kung bakit ito naging asawa ni Ahab, isang hari ng Diyos. Ganun pa man, naging sunod-sunuran dito si Ahab kay Jezebel. Kaya pag pinag-usapan ang adultery, pag pinag-usapan ang immoralidad, mayroon kayong espiritu ni Jezebel. Jezebel was mentioned here in Revelation chapter 2 verse 20, mentioning the evil spirit of Jezebel. Mga kapatid, anong sabi rito? Ang babaeng nagpanggap na propeta, pinayagan mo si Jezebel. He's referring, kaya minsan ang Biblia, huwag kayo malilito, buhay ba si Jezebel nung panahon ito? Hindi. Baka nalilito kayo, sabi ng Biblia, pagdating ng araw, si David ay maghahari. Kaya sasabihin ng iba, wala pa namang David na naghahari, kaya hindi pa katapusan ng mundo. Hindi ganun ang unawa, pag-unawa. Hindi ganun ang pang-unawa. Minsan, yung espiritu, no? Kaya, just like this one, pinayagan mo si Jezebel, the spirit of Jezebel. Mga kapatid, ang babaeng nagpapanggap na propeta, naturuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makikapid at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Verse 21, anong sabi? Binigyan ko siya ng sapat na panahon, referring to Christian with the spirit of Jezebel, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisiyan at talikuran niya pakikiapid. Ngunit ayaw niya. Kaya nga't binigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. God is so serious about sin. Kaya lang, His love endures forever. His mercy never ends, sabi. Wala nga ba talagang kasapusan habag ng Diyos? Kasi yun ay katangian niya. Pero in dealing with the people of God, with the people on earth, may katapusan. Kaya sabi doon sa Biblia, umakyat ang kasamaan sa langit, kasamaan ng mga angka ni Noe. Sabi ng Lord, parusahan sila. Pero matagal bago magalit ang Panginoon. Amen? Sabi niya, ilang beses kayo magpapatawad sa inyong kapwa? 70 times 7. O ilan na naman yon? Mga mathematician yan. 7 times 7 lang naman yon. Ilan? 7 times 7? 49? 49, lagyan mo ng 0. 490 times kang magpapatawad bilang tao sa iyong kapatid. Pero yung 490 times, pag naging 491, sorry, ganon din ang Diyos. Huwag hayaang maging 491 ang iyong kasalanan, sapagkat siguradong paparusahan tayo ng Diyos. Nakailan ka nang hingi ng tawad sa iyong mga kasalanan? Sexual promiscuity, immoral na mga gawain, nakailan na? Pastor, wala pa sa 200. Pwede pa. Pwede pa nga ba? Mga kapatid, pagka lumagpas ka siguro sa 100, kahihingi mo ng tawad, baka dumating yung panahon, hindi ka na makabalik sa pagsisisi. Mahirati ka na, nakala mo ang iyong ginagawa ay hindi kasalanan, at nililin lang ka na walang kaparusahan ang iyong mga pagkakasala.
This is the way Jezebel is deceiving the people in a certain church in Revelation. People of God, hindi na kailangan umabot sa 100. Natatakot ako. Baka mawala na ang pagiging sensitibo mo sa kasalanan at sabihin mo nang hindi ito kasalanan. Itong aking ginagawa. Sexual promiscuity. That includes fornication, adultery. What else? Looking at a woman with lust. That is sexual promiscuity. To the thing, itong si Jezebel ay nakikipagtalik sa hayop. Bestiality. Grabe itong si Jezebel. At pag umira lang espiritu nito sa inyo, sa unang iral pa lang, hingi na ng tawad, kalinisan sa Panginoon. Sapagkat hindi natin pwede payagan si Jezebel na maghari sa atin. Young people, the sin that we can commit, yung lust, no? Lust of the eyes. But let me say this with you. Ngayon ko lang sasabihin. Masturbation is not wrong. Para lang kayong umiihi. Kasi sapagkat ito ay dapat ilabas sa katawan natin. But doing that with lust in our mind, that becomes wrong. You will cross the border of becoming sexually promiscuous. Parang wiwi lang yan. Ay minsan nananaginip kayo. Ako nung kabataan ko ganun din. Inilalabas sapagkat fluid yan na dapat ilabas. You can do that. But not to the point of crossing your mind towards immorality. Towards lust. There is a way. Ayoko mag-guilty kayo. Yung pastor nagpipreach palagi ng kasamaan. So hindi nyo alam kung ito'y masama, hindi. Tulad lang yan ng pagpupo, pagwiwi. Because there is a fluid that needs to be released within your body. But don't make it a point that it is lustful. That it is lustful. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisiyan, talikuran. Ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga binigyan ko siya ng malubhang sakit. Sino nabigay ng malubhang sakit? Sino? Si Lord. Sapagkat yung kasalanan niya umabot na sa 491. I believe that. I believe that. Mahaba ang pagpapatawad ng Diyos. Pero huwag hayaang umabot sa 491. Katulad ng pagpapatawad natin sa ating kapwa because God is the same when it comes to forgiveness. Kaya huwag habusuhin ang biyaya. Huwag abusuhin ang awa. Huwag abusuhin ang habag ng Diyos, mga kapatid. Okay, so let me close here. May dalawang tao na pinag-aralan yung mga angka nila. Yung unang tao ay si Jonathan Edwards. Sa Amerika ito. Tapos yung pangalawang tao ay si Max Jukes. Si Jonathan Edwards, alam naman natin siya ay preacher. No? Inaral yung kanyang legacy. Isang lingkod ng Diyos, ano ang nangyari pagkatapos siyang mamatay? 150 years past, isang 150, yung kay Kura, ilang taon? 7 generations, 7 times 40, 21, 210 years. Ito, 110, inaral nila yung angka ni Edwards. Ito po ang lumabas. Mayroong isang US Vice President na lumabas sa angkan
ni Jonathan Edwards. Mayroong isang dean of the law school. Mayroon namang isang dean of medical school. Mayroong 3 US senators. Mayroong 3 governors. May 3 mayors. May 13 college president. May 30 judges ang kani Jonathan Edwards. May 60 doktor. May 65 professors. May 17 military officers. May 80 public office holders. May 100 abogado. May 100 mga pastor din. At mayroong 285 college graduates. So how do you like that? That is the postscript of the life of Jonathan Edwards. 150 afterwards. Inaral naman nila yung isang tao, masama, si Max Jukes. Ano naman ang legacy ni Max Jukes? Ito po. Ito. Si Max Jukes, legacy came to people's attention with the family trees of 42 different men in the New York prison system were traced back to him. Nakulong kasi itong si Max Jukes, gumawa ng kalokohan. He lived in New York at about the same time period of si Jonathan Edwards. And Jukes' family originally was studied by sociology Richard L. Dugdale in 1877. Jukes' descendants included may 7 mamamatay tao. May 60 mga magnanakaw. May 119 prostitutes. May 115 convicts. Mayroong 310 paupers. And 440 physically sick and addicted to alcohol. What a challenge, though, if someone studied your descendants, 150 years from now, inaral ang pamilya mo, ano ang lalabas? Mga kapatid. So what a challenge though, if someone studied your descendants 4 generations later, what would you want them to discover? Ano ang gusto mong malaman ng mga tao pag pinag-aralan ng pamilya mo? Do you want Edward's legacy or Jukes' legacy? The life you live will determine the legacy you live. Let's learn from Korah. Amen? Do not do the rebellion by Korah, and do instead the repentance of his sons. At sila ay nakabalik, being favored by the Lord. Manalangin tayo. Lord, we thank you for the life of Korah. Hallelujah. Naglingkod siya sa tabernakulo na maraming taon din. Kaya lang, nagrebelde po siya. Napahamak, pamilya, kasama yung 2, si Dathan and Abiram, kasama pa yung 250, and the rest of the Israelites who are against the punishment of the Lord. Hallelujah. But we thank you for the postscript. After 210 years, 40 years, Panginoon, 7 generations, they gain favor in your sight. Marahil along the way, they repented of their sins. They repented of the sins of their ancestors. Hallelujah. Kaya today, Lord, hallelujah. Pwede ba tayong tumayo lahat, mga kapatid? I was just, the Lord impressed to me that we need to confess the sins of our ancestors. For us to walk in the light, to walk straight in the light before the Lord. Hallelujah. Hindi naman lingid sa inyo ang inyong mga kamag-anak. Hindi lingid sa inyo ang inyong mga ninuno. The Lord wants you to ask for repentance. The Lord wants us to ask for repentance. Hingin natin ang tawad ng kasalanan ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, upang hindi na natin ito madala sa susunod na henerasyon, sa panahon natin at susunod na henerasyon. Hallelujah. Oh Lord, we want Jonathan Edwards' legacy. Gawin mo kaming mabuti, Panginoon.
upang ang mga susunod sa amin ay mga mabubuting tao rin. People you want us to be. Hallelujah. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. For the last time. Great is the measure of our Father's love. Oh God, you love us so much. You love us so much, oh God. Hallelujah. We repent the sins of our ancestors, Lord. Ang mga kasalanan ng aming mga ninuno. Ang mga kasalanan ng aming mga magulang. Ang kanilang mga karumal-dumal na ginagawa, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalunya, pagiging sugarol, mamamatay tao, manginginom. At iba pang katulad nito, Lord, patawarin niyo po ang aming angkan. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Kung kami po ay hindi pa umaabot doon sa ipinangako mo na 4 na saling lahi. Kasi sabi mo, bibisitahin mo ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan hanggang sa 4 na saling lahi nila. Lord, we want you, if possible. Hallelujah. Igsian mo po, Panginoon. Huwag hanggang sa 4 na saling lahi. Hallelujah. Great is the measure of your Father's love, our Father's love. Hallelujah. 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 Have grace, have mercy upon us, O Father God. We might bear the grace of the Lord and the mercy of the Lord and the goodness of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung kami man ay first generation Christian, second generation Christian, hindi pa umaabot sa third generation Christian, down to the fourth generation Christian, Lord, we ask for your forgiveness. Forgive our ancestors, we pray. Forgive our fathers. Hallelujah, sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah, at hindi pagkakakilala sa iyo. Alam namin. Hallelujah, alam namin. Hallelujah. Ang biyaya ng bagong tipan. If any man be in Christ, kay Kristo Jesus, dito kami nananangan ng higit kaysa sinasabi sa lumang tipan, Panginoon. Hallelujah. If any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Lahat ng luma ay lumipas na.
That includes the sin of our ancestors and sins of our fathers, Lord. The sicknesses of our ancestors and the sicknesses of our fathers. In the name of Jesus. In the name of Jesus, yes, Lord, we claim what is rightful for your people, O God. In Christ Jesus, because of the Lord Jesus Christ. He died on the cross for all of us. Hallelujah. And now things coming are new. Mga bagong bagay dumarating sa mga taong isa kay Kristo. Nagbabasakop kami kay Kristo. And there is no more condemnation to them that are in Christ Jesus. The Bible says, no more condemnation. No more condemnation. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa magandang legacy na iiwan po namin. Hallelujah. Sa positive postscript ni Cora, bagamat siya'y nagkasala at iba pa niyang mga kaanak, but we are looking at the opportunity, the chance, Lord, ang pagkakataon ngayon na kami ay humingi ng tawad, na kami ay patuloy na manangan sa iyong biyaya at manangan sa ginawa ni Kristo doon sa krus. This we pray. Amen. Dumako po tayo sa banal na hapunan. Sige po, patuloy nating ihanda yung ating mga sarili. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Diyos. Muli po tayong bumasa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 11, mag-umpisa sa talatang 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan ni Ansaro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos at Ama na nasa langit, maraming salamat sapagkat muli nyo kaming tinipon sa lugar na ito
ng pananambahan. Binigyan nyo ng galak ang aming mga puso upang ibalik sa inyo ang marapat naming pagsamba, upang umawit, alalahanin ang lahat ng mabubuting bagay mula sa iyo. At muli kami ay nagpapasalamat sapagkat ibinigay niyo sa aming muli ang pagkakataong ito na makibahagi sa dugo na simbolo ng aming iinumin ngayon at ang iyong katawan na tatanggapin namin sa pamamagitan ng tinapay. Tulungan niyo po kami sa pagkakataong ito na ang lahat ng ito ay gagawin namin na may pag-alaala sa iyo. Ang iyong pagkamatay, ang iyong paghihirap, ang iyong pagpapagaling sa amin, ang iyong pagpapatawad sa amin, at ang muli mong pagparito. Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat tumatayo kami ngayon sa ilalim ng iyong napakasaganang habag at biyaya. Panginoon, nais po naming lumapit sa inyo sa pagkakataong ito at salaminin ang aming mga sarili sa pagkatao ni Cain, sa pagkatao ni Balaam at ni Korah. Lord, siyasatin niyo ang aming puso katulad ng mga nauna naming panalangin. Baka meron pa po sa aming mga puso na natatago sa parte ng aming buhay. Lord, ang aming buhay, Panginoon, baka meron pong murderer. Baka kami ay may mga natatagong galit sa aming kapwa, sa aming kapatid kay Kristo. At ang sabi ng Biblia, ang may puot o galit sa kanyang kapwa na walang kadahilanan ay itinuturing na isang mamamatay tao. At kay Balaam, Panginoon, patungkol sa pagiging sakim, ang ipinagpalit niya ang katotohanan. Baka meron po kami na itong naitatago, patawarin niyo po kami. Kay Korah, ang pagiging rebellious sa Diyos. Panginoon, siyasatin niyo ang aming puso sa mga sandaling ito. Baka kami tumatayo sa iyong harapan ngayon at nagnanais na bumahagi sa inumin at tinapay na simbolo ng dugo at katawan ng aming Panginoong Hesus. Baka may mga parte sa buhay namin, Panginoon, na patuloy na nagre-rebelde sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami. Baka natatakpan na ito ng maraming bagay at hindi po namin ito napapansin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, yamang ikaw ang nagdi-desire sa bawat isa sa amin, Panginoon, na maging ganap sa iyong banal na harapan at maging banal katulad mo, Panginoon. Lord, nais po naming samantalahin muli ang pagkakataong ito upang masalamin ang aming mga sarili sa lahat ng narinig namin at natutunan mula sa iyong banal na salita. Sapagkat nais namin, Panginoon, na kaming mga naririto, O Diyos, lahat ay patuloy na magsigaling, patuloy na mabuhay ng may banal na pamumuhay at pagsunod sa iyong kalooban. At sa aming pagpapahayag ngayon at panalangin na kami iyong patawarin, inaangkin po namin ito ngayon. Salamat po, Ama, nang dahil kay Kristo, inaangkin namin ang pagpapatawad niyo po sa bawat isa sa amin. At sa dakilang patnubay ng iyong Espiritu na naghatid sa amin sa iyong banal na harapan ngayon, muli, sa aming pag-inom at pagtanggap ng inumin at ng tinapay na ito, buong puso kaming nagpapakumbaba na inaalala ang lahat ng ginawa ni Kristo hanggang sa muli niyang pagparito. Sa pangalan ni Jesus, salamat po.
Thank you, Lord. Muli po tayong bumasa. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Yesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot na tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, taas po natin ang tinapay. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Gayon din naman, matapos magapunan na iniwakan niya ang saro at sinabi, taas po natin ang saro. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom, sa sarong ito ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Pasalamatan po natin ang Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Thank you, Lord. Hallelujah. and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Maraming salamat po, Ama, sa pagmiministeryo ng iyong Banal na Espiritu sa aming mga buhay ngayon. Marami pong salamat sapagkat naniniwala po kami ng bawat isa sa amin ay sinelyuhan nyo ng iyong Espiritu. Kaya muli, sa inyo ang aming papuri,
sa inyo ang aming parangal, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may be seated. Mayroong nag-birthday ngayon. Ngayon na ngayon. Sakto. Si Bon. Happy birthday, Bon. Come over here. Come over here, Bon. After 7 years, may pag-pray ka rin. Kaya pag birthday nyo ng linggo, huwag kayong absent kasi 7 taon ang lilipas bago kayo may pag-pray uli. Kaya pag na-miss nyo, 14 taon kayo hindi may pag-pray sa kongregasyon. Bon, halika. We will be praying for Bon. Hallelujah. Sige. Iunat natin mga kamay kay Bon para sa kanyang kaarawan. Ang blessing ng Panginoon ay sumakanya more blessing, open heaven. Amen. Hallelujah. Amang banal, salamat po sa kaarawan ni Bon. Salamat na ikaw ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Noong araw, Panginoon, after 15 years, si Bon ay sinilang at narito siya. Salamat sa biyaya mo na ang kanyang pamilya ay naglilingkod sa iyo. Nakakilala sa iyo. Hallelujah. Ano pa ang aming ihilingin, Panginoon, sapagkat kung kami ay naglilingkod sa iyo, we are really blessed. We are blessed more than enough. Hallelujah. Because of what the Lord has done on the cross of Calvary. And just like Von, sa Kanya ang mga pagpapalang ito. Hallelujah. But we pray, Lord, ng iba yung kalusugan, iba yung biyaya, iba yung pabor na matatanggap ni Bon sa kanyang pag-aaral, sa kasalukuyan. Hanggang sa siya po, Panginoon, ay lubusan na ring makapaglingkod sa iyo, katulad ng mga paglilingkod ng ibang mga matatanda na sa amin. Maraming salamat. Hallelujah. For all the benefits Bon is receiving, bata man siya, alam kong mayroon din siyang hinihingi sa iyo. Hallelujah. I-grant niyo po. Dalangin namin. Salamat sa mahabang buhay, magandang kalusugan, magandang performance sa eskwelahan, at mabuting anak ng mga magulang na si Brother Roy at si Sister Angel. Together with the friends, mga barkada. Hallelujah. Tinataas namin si Von. Hallelujah. Lord, be with him continually. This we pray in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Teka muna. Parang nagpo-prosesyon tayo. Parade naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa pagwawakas. Tayo po ay tumayo at manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa tanghaling ito na kami ay nagtapos ng may kasiglahan, Panginoon, at kalayaan ng aming mga kaluluwa at aming mga puso sa mga bagay na nagbigay sa amin, Panginoon, ng kabigatan at mga panghihina, Panginoon, sa mga nakarang araw. At itong araw na ito, Panginoon, ang araw ng linggo, ang siyang araw, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang makarinig kami, Panginoon, ng isang salita mo
na kung saan kami ay matututo, Panginoon, at magkakaroon, Panginoon, ng kalayaan at karunungan at kapayapaan, maging kagalingan, Panginoon, sa aming kaluluwa. Kaya sa aming mga natutunan ngayon, aming pong isinasapamuhay, Panginoon, ang aming mga natutunan, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na bigyan ng bawat isa ng kalakasan muli, Panginoon, hanggang sa muling naming pagbabalik sa lugar na ito at aming matanggap muli, Panginoon, ang panibagong lakas, Panginoon, at kalakasan, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, na patuloy na pakikibaka, Panginoon, hanggang kami ay makatapos sa isang karera na aming tinatahak, Panginoon. Maraming salamat po. At ngayon sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, tayo po'y umuling umawit at sumayaw sa presensya ng Panginoon. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing that again. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are God. Sige po, tayo po'y magkamauhan, magkamayan, at muling magkamustahan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, we worship you.
You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, sing you are good all the time, all the time. Woo! You are good, you are good.